Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 18, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Abril 18, mararamdaman mo ang tila hindi maipaliwanag na enerhiya ng panibagong simula. Sa araw na ito, tila binabalot ka ng isang maaliwalas na hangin ng pagbabago, isang tahimik ngunit makapangyarihang pahiwatig na may mga posibilidad na naghihintay lamang matuklasan. Ang enerhiyang ito ng muling pagsilang ay hindi kailangang maging magulo o agresibo, ito ay maaaring tahimik, banayad, ngunit napaka-epektibo. Ang simpleng pag-upo sa ilalim ng lilim ng isang punong kahoy, o pakikinig sa pag-agos ng tubig mula sa isang sapa, ay maaaring maging daan para marinig mo ang mga salitang hindi nasasambit ng iyong isipan. Sa katahimikan, maaaring lumitaw ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang araw na ito ay isang paanyaya para sa iyo, Taurus, upang manahimik saglit at namnamin ang kagandahan ng kapaligiran. Maghanap ng isang tahimik na sulok sa kalikasan, maaaring ito ay hardin, tabing dagat, bundok, o kahit isang maliit na parke kung saan maririnig mo ang pagaspas ng mga dahon at ang banayad na lagaslas ng tubig. Ang mga tunog na ito ay hindi basta ingay kundi may dalang karunungan. Ang kalikasan ay isa sa mga pinakamaasahang guro, at ngayon, ito ay may mahalagang ituturo sa iyo, na ang inobasyon, ang mga bagong ideya at solusyon, ay madalas nagmumula sa panahong ikaw ay tahimik. Hindi kailangang laging abala ang utak, minsan, kailangan itong tumigil sandali upang makalikha. Sa gitna ng katahimikan, mabibigyang diin mo ang halaga ng pagninilay. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot ngayon. Ang mahalaga ay ang pagtanaw mo sa mga nagawa mo na, at sa mga hindi mo pa nararating. Ang pagiging tapat sa iyong sarili sa kung saan ka nagsimula at kung saan mo nais tumungo ay isang malaking hakbang. Ang introspeksyon ay hindi kahinaan kundi isang lakas, isang paraan ng pagkilala sa sarili at pagtanggap ng iyong mga natutunan, mga kamalian, at mga pangarap. Ang iyong lakas bilang isang Taurus ay nagmumula sa iyong kakayahang tumindig sa kabila ng kabagalan ng pag-unlad. Nagsisimula ito sa pagtanggap ng iyong kasalukuyang kalagayan at pagnanais na alagaan ang mga binhing itinanim mo sa iyong puso, mga pangarap, layunin, at pag-asa na naghihintay lamang ng tamang panahon upang mamulaklak. Ngayong araw, kung ikaw ay makakaranas ng mga damdaming hindi mo maipaliwanag, tulad ng pagkalito, lungkot, o kahit galit, huwag mo itong itaboy. Sa halip, pagmasdan mo ito na parang ulap na lumulutang sa kalangitan. Huwag kang matakot sa emosyon. Ang mga damdaming ito ay hindi hadlang kundi daan tungo sa mas malalim na pag-unawa. Kapag tinanggap mo ang iyong nararamdaman, nabibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na lumago. Sa bawat hakbang mo sa kalikasan, isipin mong kasabay niyon ay ang paglilinaw ng iyong isipan. Ang mga sandaling ito ng katahimikan ay parang salamin na nagpapakita sa iyo ng mga bagay na hindi mo nakikita kapag abala ka. Ito rin ang magbibigay inspirasyon upang maipagpatuloy mo ang paggawa ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Sa iyong mga ugnayan ngayon, magsilbi kang ilaw at gabay sa iba. Ang katahimikan at kapanatagan na nararamdaman mo ay maaaring makapaghatid ng kaginhawahan sa mga taong iyong makakasalamuha. Maging bukas sa pakikinig. Hayaan mong maramdaman nila na ligtas silang magbahagi ng kanilang saloobin sa iyo. Ang iyong pagiging mahinahon ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa iba. Kapag ikaw ay kalmado, ikaw ay nagiging inspirasyon. Ang iyong presensya ay may kakayahang magpatahimik ng magulong damdamin ng iba. Kaya't sa bawat usapan, sa bawat desisyon, dalhin mo ang diwa ng kalikasan, ang pagiging simple, totoo, at puno ng kapayapaan. Ngayon ay isang araw ng pagtitiwala sa sarili. Makinig ka sa iyong kutob. Minsan, mas alam ito ng puso kaysa sa lohika. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay hindi palaging nakasulat sa mga libro o sinasabi ng iba. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng pakiramdam, isang banayad na tulak sa tamang direksyon. Tanggapin mo ito, yakapin mo ito, at hayaan mong gabayan ka nito sa paglikha ng mga makabuluhang koneksyon sa mga taong bahagi ng iyong paglalakbay.
Ngayong araw, itinuturo sa iyo na ang buhay ay isang obra maestra na ikaw mismo ang gumuguhit. Hawak mo ang iyong sariling pintura at ikaw ang pumipili kung anong kulay ang gagamitin. Piliin mong gumamit ng masaya, maliwanag at mapayapang kulay. Huwag kang matakot na punuin ang araw na ito ng inspirasyon, saya at pag-asa. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde, kulay ng kalikasan, kasaganahan at kapayapaan. Ito ay sumisimbolo ng balanse at pagpapagaling. Magsuot ka ng kahit anong may kulay berde, o magdala ng bagay na may ganitong kulay upang maipaalala sa iyo ang lakas ng katahimikan at pagkakakonekta sa iyong kapaligiran. Ang maswerteng numero mo naman ay 23 at 47, mga bilang na nagdadala ng lakas ng pagbubuo, pagtatapos ng mga lumang yugto, at pagsisimula ng panibago. Ang maswerteng gawain mo ay ang paglalakad sa isang lugar na tahimik, hindi kailangan ng malayong biyahe, kahit sa paligid lang ng inyong lugar, basta't may presensya ng kalikasan. Ito ay makakatulong upang mabalanse ang iyong enerhiya at magbukas ng espasyo para sa mga bagong inspirasyon. Bilang pagtatapos, tandaan mong ang araw na ito ay hindi lamang para sa paggawa kundi para rin sa pagiging. Hindi mo kailangang laging may ginagawa upang patunayan ang iyong halaga. Minsan, ang pagiging naroroon, ang pagiging totoo sa sarili, ay sapat na upang maging makabuluhan ang isang araw. Damhin mo ang katahimikan. Yakapin mo ang kasalukuyan. Pahalagahan mo ang bawat hininga, bawat hakbang, at bawat damdaming dumaraan sa iyong puso. Huwag kang matakot tumigil saglit, dahil sa paghinto mo, mas makikita mo ang tamang daan. Magtiwala ka sa sarili mong lakas. Ikaw ay may kakayahang lumikha ng maganda at makahulugang buhay, hindi lamang para sa sarili mo kundi pati na rin sa iba. Yakapin mo ang araw na ito ng buong puso. Gamitin mo ito bilang paalala na ikaw ay konektado sa isang mas malawak na kabuuan, isang sansinukob na laging gumagabay at sumusuporta sa iyong paglago. Sa paglipas ng araw na ito, dalhin mo ang mga aral na iyong natutunan, ang kahalagahan ng katahimikan, ng koneksyon, at ng pagmamahal sa sarili. Patuloy kang maglakad sa landas ng iyong sariling ritmo, sapagkat ang buhay ay hindi karera kundi isang paglalakbay. Maging buo ka sa bawat sandali nito. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel readings, reflections, at daily rosary reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.